Meron akong isang friend sa Facebook na concern na naka-experience ng hindi kaaya-aya sa kanyang karelasyon. Ang purpose nito is to let everybody know and para malaman ng ibang tao o ma-forward ng ibang tao na at hindi mangyari sa inyo, sa kanila, yung nangyari sa kaibigan kong ito. Kaya ang sabi niya, gumawa daw ako ng content about red flags para hindi ka mapasubo yung kaso. Para hindi ka mapasubo yung kaso, pumasok ka sa isang relasyon. He was talking about dati niyang karelasyon na merong iba't ibang disorder. Ang point is, before he got into the relationship, alam niya yun. Knowing all of that, he wanted to give the lady or the girl another chance or the need to or the opportunity to grow. Yung karelasyon niya is bipolar. Tapos meron siyang sinasabing cluster B disorder. Narcissist pa daw. Madali lang naman i-research ngayon yung ganun. I-research na lang po yung cluster B disorder. Cluster B personality disorders are a group of mental health conditions characterized by dramatic, emotional, and erratic behaviors. Nandito yung antisocial personality disorder, borderline personality disorder, etc. And narcissistic personality disorder. Well, ang point ko lang dito is magbantay kayo, bantayan nyo sarili nyo, protektahan nyo sarili nyo. Pag nakita nyo yung mga ganitong red flag sa isang tao, sana ma-forward na kayo na huwag nyo nang sunggaban kung ayaw nyo ng terribleng sakripisyo. Bakit? Lagi kong sinasabi, and it's a fact that no one changes overnight. And nobody changes for somebody. Magbago man, dahil yun sa kanya. Ginusto niya yun, kaya nagbago siya. Minsan hindi nyo kailangan maging wise para malaman kung ano yung mga red flags na yun. Kung meron man nun yung karelasyon mo o yung magiging karelasyon mo o wala. Makiramdam na kayo, pakiramdaman nyo siya, at nakikita naman, lumalabas naman yun. Highlighted yun sa personality ng isang tao. And then, pag hindi maayos yung pakiramdam nyo sa kanya, sa'yo, sa sarili mo, at towards sa kanya, consider nyo na yun. Huwag pa bigla-bigla pumasok sa isang relasyon na hindi ka sigurado. Pag kilala mo sarili mo, yung taong yun, makikilala mo rin, kailangan mong kilalanin na maayos. Kasi kung minsan yung isang tao, kung ano yung pinapakita niya sa labas, kung ano pinapakita niya sa'yo, may twist yun, kabaliktaran yung totoong personalidad niya. Hindi mo makikita yun sa unang stages. But later on, as you live together and you be a couple, minsan it takes years para ma-realize mo, makilala mo talaga siya, makita mo siya kung ano talaga siya. Again, kilalanin mo mabuti yung makakarelasyon mo. Kung pwede sa matagal na panahon, maging mapanuri ka. And if you found out na ganun talaga siya, may red flags, huwag kang umasa na magbabago siya o magbabago ka agad yan. Again, walang taong basta-basta nagbabago. Especially overnight. Pangmadalian. Can't be. Malabo yan. So kung in kaso napasubo ka na at nasaktan ka na, okay lang yun. Tanggapin mo na lang and move on. Huwag mo na lang hayaang mangyaring muli sa'yo yan with a new person or another person coming into your life. Take your time. Huwag padalos-dalos. Mahal mo sarili mo, di ba? Mahalin mo sarili mo.